Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang anyay tumatakbong gulong ng hustisya at paghabol sa mga tiwali. Kakasuhan na, anya, ang pinsang dating House Speaker. Pinalakpakan din ang pakayag ng Pangulo na tatanggalin na ang system loss na bayarin sa bill sa kuryente. Gayun din ang pakayag laban sa panggigipit sa West Philippine Sea. Mula sa Batasang Pabasa, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, Emil, ang pagpapanagot sa sariling pinsan sa flood control scandal, karagdagang mga exemption sa buwis, ang pagpapababa sa presyo ng kuryente at ang matapang na pagtindig sa panggigipit ng China. Ilan lamang yan, Vicky, Emil, sa pinalakpakang mga bahagi na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi. Ang bungad ng Pangulo, ang pagpapanagot sa flood control scandal at sa pagkakataong ito, tinukoy na niya ang dating speaker at kanyang sariling pinsan. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. At higit sa pagpapanagot sa mga tiwali, ang pagbawi sa mga pondong dapat ay napunta sa mga mahalagang proyekto para sa taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa 1 oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses ding sinabi ng Pangulo na mga pondong naiiwas sa mga tiwali, ibinuhos daw sa mga proyektong pakikinabangan. Tinukoy ng Pangulo ang mga ayuda lalo na sa gitna ng nagtaas ang presyo dahil sa giyera sa Middle East. Kanyang inanunsyo ang mas malawak na tax exemption at mga tax amnesty. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Tumutok din ang sona ng Pangulo sa usapin ng enerhiya, mga bagong pagkukunan at mga plano para pababain ang presyo nito. Ang matagal nang nirereklamong systems loss na binabayaran ng consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hiniling niya sa Kongreso, amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law at tanggalin ang system loss charges. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news,
the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. At yung bahagi na pahayag ng Pangulo kanina na narinig natin, yun ay kaugnay sa karumaldumal na karahasan sa paaralan sa Tacloban kung saan 3 ang napatay ng 2 menor de edad na shooter. Ang sabi nga ng Pangulo, dapat magtulungan ng lahat para protektahan ang mga kabataan. Samantala, sa kanyang pagtatapos, muling nanindigan ng Pangulo sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea gamit ang mga mismong kataga mula sa ating pambansang awit na umani ng pinakamahabang palakpakan sa talumpating binigkas ng Kalakhan ay sa wikang Pilipino. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. 2 taong nalalabing bahagi ng Administrasyong Marcos nangako ang Pangulo na ipagpapatuloy ang mga nasimulan at tutuparin ang mga ipinangako kabilang dyan ang mga proyektong pang-infrastruktura at mas pinalawak na mga benepisyong pangkalusugan. Emil. Ivan, sinagot kanina ng Pangulo yung matagal nang tinatanong sa administrasyon kung kailan ba papanagutin sa flood control scandal ang kanyang pinsan si dating Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan, siya yung nakaupong speaker ng pinanday yung mga national budget na nakita ng insertions para pondohan ang mga munay maamalyang flood control projects. May maibibigay ka pa bang karagdagang detalye ukol sa sinasabi ng Pangulo na kasong isasampa laban sa kanyang pinsan? Yes, Emil, ang detalye maibibigay lang namin dyan ay yung mga naririnig din naman natin na ibinabalita mula sa Ombudsman. Ang sinasabi ng Ombudsman, na malapit na sila na isang magsampa ng mga kaso at nag-iipon sila ng mga ebidensya at kung magiging kapareho na mga inihahaing reklamo sa mga ibang nakasuhan na, yan ay marahil ay plunder, ay graft, malversation. Yan yung karaniwang mga inihahain dito sa mga nasasangkot dito sa flood control scandal, Emil. Ivan, huli na lamang, kasama sa pinalakpakan yung mga sinabi ng Pangulo na magdudulot ng ginhawa sa taong bayan, katulad ng pagtatanggal sa systems laws sa kuryente at ang pagpapalawig sa tax exemptions at tax amnesty sa ilang sektor. Kailan ba natin mararamdaman yan, Ivan? Emil,
hindi yan agaran kasi ang sinabi ng Pangulo kailangang i-amend, kailangang amyendahan. Halimbawa yung batas ng EPIRA para maipatupad itong pagtatanggal sa systems loss. Dahil itong mga koleksyong ito, mga kinokolektang systems loss, ayan ay inaalaw ng EPIRA law na kailangang amyendahan muna para nga matanggal na. Gayon din ang usapin sa mga tax amnesty at gayon din sa expansion ng mga tax exemption. So siguro depende, Emil, sa magiging bilis ng kilos ng Kongreso para ipasa yung mga kailangang amyenda sa mga umiiral na batas, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Iginagalang daw ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA nito kanina kaugnay sa nalalapit ng paghahain ng kaso ng Ombudsman tungkol sa flood control scam. Ani Romualdez, kailanman hindi raw siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon daw siya na gawin ang tama at ang tamaan niya ay sumunod sa proseso at hayaang ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan daw si Romualdez na wala siyang ginawang labag sa batas at handa raw siyang patunayan ito. Samantala, nagkaroon ng pagsabog malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ, halos kasabay ng may namataang pampasabog sa labas ng Senado. Duda po si Presidential son, Congressman Sandro Marcos, sa timing nito ngayong araw ng State of the Nation Address. Ang tugon ng Philippine National Police o PNP sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Basag ang salamin ng sasakyang yan matapos madamay sa pagsabog ng isang improvised explosive device o IED pasado alas 12 ng hating gabi. Nangyari yan malapit sa entrance ng Department of Justice o DOJ sa Padre-Faro, Ermita, Maynila. Batay sa investigasyon ng Manila Police District, iniwan ang pasabog sa paanan ng isang puno malapit sa gate ng DOJ. Walang nasaktan sa insidente, pero 2 sasakyan ang nadamay sa pagsabog. Kasama sa na-recover ng mga otoridad ang isang relo, plastic cap at 9 volts na battery. Nangyari yan ilang oras lang bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng DOJ, kontrolado nito ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang kanilang compound. Kanina, bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang kagawaran. Halos parehong oras may namataan ding IED sa mahigit 100 metro ang layo sa gate ng Senado. Napasugod tuloy ang mga pulis sa labas ng Senado. Sa investigasyon ng SPD, bandang hating gabi pa lang daw kagabi, nang mapansin ng mga tauhan ng isang towing truck ang nasabing bagay dito sa lugar. Pero alas 8 na raw ng umaga nang i-report nila ito sa mga pulis na maghinalang posible nga itong isang IED. Nasa ilalim ito ng truck na na-discover nila. Siguro may basic knowledge doon kasi may battery, may component pa, powdery component, saka yung wire. At saka may relo o clock. Agad rumisponde ang Explosive Ordnance Disposal o EOD-K9 unit ng Pasay City Police at Southern Police District o SPD. Kumpirmadong IED o pasabog ang namataan. Hindi ko pa nakuha yung result kung anong klase ito. Basta ang may nakuha doon is isang 9-volt battery, no? Tsaka yun nga, yung container na may powdery doon na substance, then may clock. Hindi pa masabi ang motibo. Hindi ko rin masabi kasi itinaon ito na SONA ng ating presidente. Wala kung mag-aano sila ng gulo or something mabaling dito yung attention. Pwedeng gano'n na manggulo o manakot. Bumuna ng Special Investigation Task Group para matukoy ang nasa likod nito at motibo sa krimen. Aalamin din kung may kaugnayan ito sa IED na sumabog kaninang hating gabi sa labas ng DOJ. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga otoridad para matukoy ang mga suspect. A big possibility or probability is magkaugnay yung dalawa. This is threat. Ang nilagay nga natin dito is threat level 1 sa Metro Manila. Yung IED na to ay walang charge o ibig sabihin wala siyang sharp nails. Pang-terror lang, pantakot. Nag-iimbestiga na rin ang NBI. We're looking at the connection sa Senate saka sa DOJ. But right now, we have deployed our agents sa mga critical areas. Kinundi na naman at pinaiimbestigahan na Senate President Wing Gatchalian ang nangyari. We will add more security personnel on the grounds. And of course, mas paigtingin natin yung pag-iinspeksyon ng mga taong papasok dito sa Senado. No?
Not only inside but also outside kasi we are in close coordination naman with the Philippine National Police. Mahigpit na rin sa batas ang pambansa kung saan ihahayag ng Pangulo ang SONA. Ayon kay Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, mahirap paniwalaan na nagkataon lang ang timing nito. Whether it's tied to the SONA or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm gonna ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news. Sabi naman ng palasyo, mas matinding proteksyon dapat ang ibigay sa mga opisyal ng gobyerno. Alam mo, yung security concern, sa lahat ng pagkakataon, laging dapat handa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. May pahabol pang big-time oil price hike sa huling Martes ng Hulyo, July 28. 7 piso at 30 sentimo po ang dagdag sa presyo kada litro ng diesel. 6 na piso at 80 sentimo naman sa gasolina. Ang kerosene may taas presyo rin na 4 na piso at 20 sentimo kada litro. Wala pa pong anunsyo ang ibang kompanya ng langis. Wala na pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero matindi ang iniwang epekto ng bagyong Quiapo at pinalakas nitong habagat. Sa tala ng Office of Civil Defense, 3 ang nasawi at nakatutok. Si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nalubog sa kulay putik na baha ang bahaging ito ng National Highway sa barangay San Guillermo, San Nicolas, Ilocos Norte nitong Sabado. Umapaw kasi ang kalapit na Pansan River matapos sa mga pagulang dala ng bagyong Quiapo. Nakadaan naman ang ilang sasakyan pero mabagal lang ang takbo. Nagmistulang ilog din ang ilang kalsada sa Lipa, Batangas kahapon, kasunod ng buhos ng ulan na dulot ng habagat. Kabilang sa mga binaha ang bahaging yan sa labas ng isang mall, kung saan stranded ang ilang mamimili. Kita naman sa mga larawang ito ang mayat-mayang pagkidlat sa Ilagan City sa Isabela kagabi. Kasabay nito ang mahihinang pag-ulan at may kasama ring mga pagkulog. Sa Pamplona, Negros Oriental, wala nang buhay nang matagpuan ang 52 taong gulang na lalaki. Tinangay umano ito ng malakas na agos ng ilog, Miyerkules nung nakarang linggo. Timing po to sir na malakas yung ulan, 2 days or 3 days na sunod-sunod yung malakas yung ulan sir. And then si victim po sir is known po siya na tumatawid po talaga. Yung mga nakaraang araw po talaga sir, medyo malakas-lakas po talaga yung ulan sir doon sa Pamplona. Na nag-cause po talaga na medyo tataas din po yung level ng river. Abot bewang at dibdib naman ang tubig sa bayan ng Datupiang sa Maguindanao del Sur. Kasunod yan ng pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao at Pulangi River. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang monitoring at assessment ng mga para-social workers sa mga apektadong pamilya. Sa Davao City, nagdeklara na ng state of calamity ang Barangay Los Amigos sa Tugbok District dahil sa matinding pagbaha. Ayon sa kapitan, nasa 80% ng mga residente sa kanilang barangay ang apektado. Binaha rin ang 17 classroom sa isang paaralan sa Bangkal, Davao City. Mahigit 400 estudyante ang naapektuhan ng mga pagbaha, kaya nagpatupad muna ng blended learning. So our resumption of classes po will be on August 3, Monday. So we are hoping that we will be able to finish all the clean-up drive. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, 3 ang naitalang nasawi sa hagupit ng bagyong Quiapo at pinalakas nitong habagat. Mahigit 600 ang nasirang bahay, habang lagpas 200,000 individual ang apektado. John D. Esteban, Nakatutok, 24 Oras.